Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1661, Nihility Sword Scriptures. Mapait nang umiti si Linfang nang marinig niya si Molinzu, na nagsasabing, Linzu, hindi ito ang tamang oras para maglakbay ka. Babalik ako sa Goldfire Tower para makita ka kung may oras ako. Sa hinaharap. Sa mundo ng paglilinang, 12-12 taon ang hindi itinuturing na ganoon katagal, kaya ang pagsasabi niya nito ay maaaring mga hulugan na babalik siya sa susunod na daang taon. Linzu, tama si Linfang. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagkakataong maglakbay, ngunit sa ngayon ay dapat kang tumuon sa pagpapalakas muna. Sabi ng professor na nakasuot ng golden purple na damit. Kailan ka babalik? Tanong ni Molinzu. Mukha siyang desperado pero pilit pa ring ngumiti. Pagkatapos makapasok sa Huangchi Layer, maaaring kailanganin ko ang iyong tulong upang makagawa ng mga imperial na armas sa hinaharap. Sabi ni Linfang, nakangiti. Nais niyang itayo ang Tiantay sa dakilang mundo, at kung gagawin niya, kakailanganin niya ng mga sandata para sa kanyang mga disipulo. Ngunit hindi alam ni Molinzu ang tungkol sa mga plano ni Linfang, ang alam niya lang ay isa itong mahusay na deployment spellcaster at hindi niya gaanong alam ang tungkol sa imperial weapons. Siya nga pala, bago ako pumunta sa vast celestial ancient city, gusto kong pinuhin ng isang espada. Sabi ni Linfang, biglang naisip ang kanyang TNG sword. Nang makita kung paano ito naglalaman ng maraming kaluluwa ng espada, gusto niya itong maging mas malakas. Pinuhin mo kung anong espada? Tanong ni Molinzu. Namiss niya ang mga magagandang panahon noong sila ay gumagawa ng mga armas ng magkasama. Itong espada. Ipinakita ni Linfang ang kanyang TNG sword. Anong kakaibang espada? Ang propesor na nakasuot ng gininto ang lilang damit ay nagulat nang sabihin niya ang iyong espada ay may mga kaluluwa. Talaga. Sagot ni Linfang na tumatango. Ang espada na iyon ay maaaring mabago, talaga. Bukod dito, ito ay malakas na konektado sa iyong kaluluwa, kaya maaari itong maging mas malakas. Nakangiting sabi ng professor. Nagulat siya, si Linfang ay isa lamang zone cultivator, ngunit ang kanyang espada ay naglalaman ng mga kaluluwa, na parang ito ay buhay. Kailan natin ito dapat pinuhin? Tanong ni Molinzu kay Linfang. Nagtanong si Linfang, kailan tayo aalis patungo sa malapad na Celestial Ancient City? Pupunta ako sa kwarto mo pag alis natin. Nakangiting sabi ng professor. Alis ako sa ngayon. Sa palagay ko magagawa natin ito ngayon. Sabi ni Linfang nang makitang paalis na ang propesor. Kailangan ko ng mga materyales, kaya hintayin mo ako dito. Sabi ni Molinzu, umalis din. Si Molinzu ay nakakagulat na nawala ng ilang araw. Pagbalik niya, nagsimula silang maghanda sa pagpino ng TNG sword. Bago sila magsimula, may mga ilaw na lumitaw sa kanilang paligid. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Linfang kung ano ang hitsura ng isang sword soul, ang purple ay ang thunder soul, ang pula ay apoy, at iba pa. Ang mga tuldok ay nakabitin sa kalangitan, malinaw na makikita ng sinuman. Kailangan kong linisin muli ang aking espada. Isip ni Linfang. Linfang, ang iyong espada ay iba sa maraming imperial na armas dahil mayroon itong mga kaluluwa. Ang lakas ng iyong espada ay limitado sa kapangyarihan ng mga kaluluwa nito. Dahil dito, ang iyong deployment mark at ang kaluluwa ng iyong espada ay magkakaugnay. Sabi ni Molinzu. Sa ibang lugar sa Goldfire City, may 2 tao na nakatingin sa malayo. Walang kahit isang kaluluwa ang nakikita sa kanilang paligid. Sigurado ka bang nasa Goldfire Tower siya? Walang pakialam na tanong ng isa sa kanila, binata ito. Sigurado ako. Sabi nung isa na tumatango. Sino ka? May tensyon ba sa pagitan mo at ng Goldfire Tower? Ang mga taong iyon ay nagbigay sa kanila ng impormasyon, dinala pa nila sila sa Goldfire City, ngunit ano ang kanilang layunin? Walang pakialam ang taong iyon at sinabing, binigyan ka lang namin ng ilang impormasyon. Mahalagang malaman na ang Goldfire Tower ay magpapadala ng ilang tao sa vast celestial ancient city, at si Linfang ay sasama sa kanila. Kung ayaw mong masaktan ang Goldfire Tower, dapat kang maghintay ng kaunti pa. Sinabi namin sa iyo ang lahat ng aming makakaya, kaya alis na kami. Wala itong kinalaman sa amin. Sabi nung taong yun bago siya umalis. Hindi man lang sila sinulyapan ng binata, nalaman na niya ang gusto niyang malaman. Manood ng Goldfire Tower at mag-ingat. Gagawin natin ito sa kalsada. Sabi ng binata. Sa maliit na mundo, may isang malakas na cultivator na nakasuot ng ordinaryong damit, at hindi siya matangkad, ngunit mayroon siyang dambuhalang bakal na espada sa kanyang likod. Mayroon siyang ilang mga alaala sa kanyang makajos na kamalayan na naglalaman ng mapa ng gitnang bahwang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminto sa kalangitan dahil sa harap niya ay isang napakalaking bundok ng espada. Isang matanda at mukhang pagod na lalaki ang nakaupo doon. Buhay ka pa, sabi ni Emperor Taijian. Naging pinuno ka ng Sword Mountain at naging mahusay ka ring emperador. Dinyang ikaw ay maging angkan ng Sword Mountain. Kalangitan dahil sa harap niya ay isang napakalaking bundok ng espada. Isang matanda at mukhang pagod na lalaki ang nakaupo doon. Buhay ka pa, sabi ni Emperor Taijian. Naging pinuno ka ng Sword Mountain at naging mahusay ka ring emperador. Sabi ng matanda, habang nakatingin kay Emperor Taijian ng mahinahon. Nasaan ang Nihility Sword Scriptures? Malamig na tanong ni Emperor Taijian.
Sinabi sa iyo ng guro, ang Nihility Sword Scriptures ay hindi angkop para sa iyo, ang mga ito ay mabuti lamang para sa aking paglilinang. Isang nakakatakot na puwersa ang umaapi sa bundok, ngunit ang matanda ay nanatiling kalmado at hindi kumikibo. Nataranta ang matanda. Nais din niyang ikaw ay maging angkan ng Sword Mountain. Ngunit sa huli, natalo ka laban sa akin at ako ay naging isang dakilang emperador. Kung mayroon akong Nihility Sword Scriptures, magiging mas malakas ako. Sigaw ng dakilang emperador, umalangaw ang kanyang boses sa buong rehiyon. Sumabog pa ang ilang bahagi ng bundok. Noon, natalo ako laban sa iyo, at hindi na ako nakabawi. Alam kong hindi kita kayang ipaglaban, pero hindi mo rin ako mapapatay. Tungkol sa Nihility Sword Scriptures. Sabi ng matanda, na nakangiting walang pakialam. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin kay Emperor Taijian, kumikislap ang kanyang mga mata at naglalaman ng enerhiya ni Wu Tian. Boom! Biglang umatras si Emperor Taijian ng buong bilis. Pakiramdam niya ay may mag-iiwan ng bakas sa utak niya. Pahinga. Galit na sigaw ni Emperor Taijian. Nanginginig ang lupa bago tuluyang hamina at kumalat ang lakas ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Nilinggan ni Emperor Taijian ang matanda, ngunit ngumiti lang ang matanda nang mawala ang kanyang siluet at naging walang bisa. Naiintindihan mo, huwag kang magkakamali. Kahit na hindi kita kayang patayin, madali akong makapatay ng ilang tao mula sa Sword Mountain. Kasama nyon, naging kalmado na naman ang atmosphere na parang hindi pa siya nakakapunta doon. Mga kasulatang espada ng Nihility, mga kasulatang espada ng Nihility. Si Emperor Taijian ay tumingin sa langit at naglabas ng sword energies, na sinira ang isang bulubundukin. Sa ilang minuto, nawala ang lahat ng bundok sa paligid niya, nag-iwan ng tigang na patag. Mukhang galit na galit si Emperor Taijian. Hindi pa gumagaling ang matanda, ngunit nagsimula na siyang mag-aral ng Nihility Sword Scriptures. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1662, Paghabol sa pumatay. Kawalang hanggan, kung ang espada ay magiging wala, kung gayon ang tao ay maaaring maging wala rin. Kailangan ko ang Nihility Sword Scriptures. Bulong ni Emperor Taijian. Alam niyang napagtanto na ni Emperor Wu Tianjian na hinahanap siya ng Sword Mountain. Lumipad si Emperor Taijian patungo sa gitnang bahwang. Magpapakasaya siya doon. Bumalik sa Goldfire Tower, ang propesor na nakasuot ng gininto ang lilang damit ay pumunta sa silid ni Linfang. Pumasok siya sa kanyang silid nang matapos si Linfang sa pagukit ng anteng-anteng. Pagkatapos, lumapit si Linfang sa propesor. Guro, aalis na ba tayo? Talaga. Handa na ang lahat. Kung abala ka pa, maaari kang umalis mamaya. Nakangiting sabi ng professor. Master, magiging exaggeration iyon. Paano ko ipagpaliban? Wala na akong dapat ihanda, pwede na tayong umalis. Sabi ni Linfang. Ako mismo ang dumating dahil gusto ko ring pumunta. Sabi ng professor. Nagulat si Linfang, gusto rin ng level 9 professor na pumunta sa vast celestial ancient city. Parang nakakatakot ang background ng taong gusto nilang makita. Marahil siya ay isang dakilang emperador. Maaari mo ring dalhin ang iyong dalawang kaibigan. Sabi ng professor. Si Meng Qing at Qiu Yuzin ay nakatayo ngayon sa tabi ni Linfang, nakasuot ng parehong damit at nakaplated na sombrero na kawayan. Kahit na sila ay mukhang misteryoso, walang nagtanong sa kanila ng kahit ano sa Goldfire Tower. Linfang. Sabi ni Zhu. Tumingin si Linfang sa kanya, nakasuot siya ng sexy light blue na damit, napakakakit-akit. Nakangiti siya sa malumanay na paraan. Magkikita tayong muli. Talaga. Tumanggo si Linfang at umalis na sila. Mahigit 20 tao ang umalis ng magkasama. Kasama sa grupo si Hen Changtian, gayon din ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao na ang antas ng paglilinang ay misteryoso. Ang pinuno ng grupo ay ang level 9 professor, ang propesor sa gintong purple na damit. Ang grupo ay umalis sa Goldfire Tower at bumangon sa himpapawid. Tumiti si Linfang kay Molinzu at sinabing, Linzu, maaari kang bumalik. Magpaalam ka kay Uncle Muli mula sa akin. Sasabihin ko sa tatay ko, pero gusto kitang makita, babalik ako pagkatapos nating lumabas sa Goldfire City. Sabi ni Molinzu, umiling-iling. Ayaw makipagtalo ni Linfang, kaya pumayag siya. May bangkang naghihintay sa kanila sa di kalayuan. Sumakay ang grupo at saka mabilis na naglaho. Gaano kabilis? Naisip ng ilang kalapit na tao. Ang bangkang iyon ay napakabilis, tiyak na ito ay isang antas 7 o mas mataas na imperial na sandata. Sa di kalayuan ay nakamasid ang binata at nagulat. Hindi ba ang grupong pupunta sa malapad na Celestial Ancient City ay dapat na binubuo lamang ng ilang kabataan? May mga matataas na emperador sa grupong iyon, kaya hindi na niya ito masyadong inisip, may mga markang lumilitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad siyang lumipad sa malayo. Dumating si Linfang at ang iba pa sa paligid ng lungsod kung saan tumalon si Molinzu mula sa bangka at umalis. Swoosh! Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihit sa itaas dito. Naglat si Molinzu, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang ilang natitirang mga banal na marka na patungo sa bangka. Sino yun? Naisip ni Molinzu. Sa bangka, lahat ay nakaupo. Bagamat sila ay napakabilis, ang napakalawak na Celestial Ancient City ay napakalayo, kaya magtatagal ito. Sa oras na iyon, gusto nilang magsanay ng paglilinang. May kakaibang pakiramdam ang propesor na nakasuot ng golden purple robe.
Naramdaman niya na ang chi mula sa bangka ay matigas, ngunit dahil sila ay gumagalaw ng napakabilis, mahirap magkaroon ng malinaw na pangunawa. Mas mabilis, sabi ng propesor, at saka bumilis ang bangka. Mas nakakatakot ito nang hiwain nito ang langit sa dalawa na parang espada. Matapos bumilis ang bangka, lumingon muli ang propesor. Lalong tumitindi ang chi, isip ng professor. Sigurado siyang may humahabol sa kanila at sinimulan na silang habulin ng taong iyon mula noong una silang umalis sa lungsod. Kahit na ang lakas ay isa sa pinakamahalagang bagay, ang mga armas ng imperial ay maaari pa ring maging lubhang kapaki-pakinabang. Kung mayroon akong ganoong bangka, ligtas ako sa karamihan ng mga kaso. Isip ni Linfang. Master, may nangyari ba? Tanong ni Linfang. Hinahabol tayo ng isang malakas na cultivator. Sabi ng professor na nakakunot ang noo. Gaano sila kalakas? Tanong ni Linfang. Hindi sila mas mabagal kaysa sa aming bangka, na nangangahulugang nakakatakot sila. Sabi ng professor. Sila ba ay isang dakilang emperador? Tanong ni Linfang. Itaas ng Huang Chi layer, at hinahabol niya kami kahit mag-isa lang siya, ibig sabihin, sobrang confident niya. Sabi ng professor na muling binilisan. Sa katunayan, ang binata ay isang cultivator sa pinakatuktok ng Huang Chi layer. Siya ay pinadala ng Everlasting Palace, at umaasa siyang madakip si Linfang. Kahit na hindi nila ito nasabi ng malinaw, nahulaan niya kung bakit siya ipinadala nila at hindi isang dakilang emperador. Mahirap pakitunguhan ang mga dakilang emperador, kaya kung mahanap nila si Linfang, maaari silang umalis kasama niya at hindi na bumalik sa palasyo ng walang hanggan. Napakabilis ng bangka, isip ng binata. Dong. Patuloy na sumunod ang binata, naglabas ng balumbon para mas mabilis na kumilos. Sumigaw ang binata. Lahat mula sa Goldfire Tower, mangyaring tumigil, wala akong laban sa iyo. Mga deployment lights. Baka galing siya sa Everlasting Palace. Hindi ganoon kadaling maabyutan kami. Malamig na sabi ng professor. Wala siyang balak tumigil. Kung maabyutan niya, tumakas ka, at haharapin ko siya hanggat kaya ko. Sabi ng professor. Wala siyang kaalam-alam sa taong humahabol sa kanila, pero baka makapagpigil siya. Ilang sandali pa ay nagpatuloy ang binata sa paghabol sa kanila ngunit hindi na niya ito nahabol na ikinainis na. Pangako ko na gusto ko lang si Linfang, hindi ako interesado sa sino man mula sa Goldfire Tower. Malakas na sabi ng binata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1663, Sinaunang Angkan. Nang inag si Linfang, tama siya, pumunta sila para sa kanya. Sigurado si Linfang na ito ay isang tao mula sa Everlasting Palace. Akala ko hindi sila pupunta dahil ang si Ziyang City ay napakalayo sa Goldfire City, ngunit nagkamali ako. Isip ni Linfang. Ang hindi niya alam ay kung wala ang Sword Mountain, hindi siya mahahanap ng binata, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging pag-asa ni Linfang ay protektahan siya ng propesor. Kung isusuko niya si Linfang, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Linfang. Ngunit kahit na mahuli siya, alam niya na dahil mayroon siyang mga deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor, hindi siya papatayin ng mga ito. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig iyon ng kanilang grupo, lumingon silang lahat kina Linfang, Mengqing at Qiu Yuzin. Magkaiba sila ng opinyon, ngunit kailangang magdesisyon ang propesor na nakasuot ng gininto ang lilang damit. Kumikislap ang mga mata ng propesor habang nag-iisip. Mabilis na lumipas ang oras, ngunit hindi siya mukhang nag-aalala. Si Linfang ang ating panauhing pandangal, at hindi natin siya pababayaan. Kung isuko niya si Linfang, lahat ng ginawa niya para sa kanya ay magiging walang silbi. Kung umalis si Linfang, iba na ang kwento. Ungol ng binata habang banilesen. Nagpatuloy sila sa paglipad sa itaas ng mga bundok at parang. Minsan, nakita sila ng mga tao sa lupa at namangha sila sa kanilang bilis. Malayo sa Linfang at sa iba pa, mayroong isang tiwangwang na bulubundukin kung saan ang araw ay tila sumisikat sa itaas nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kadiliman ay sumalakay sa lugar. Ang dilim ay tila madilim, tulad ng isang sinaunang butas ng libingan. Ang isang kabaong ay dahan-daang nagsisimulang masira, nagbukas ng isang madilim na anino. Gamit nito, isang nakakatakot na chi ang tumaas sa kalangitan, isang sinaunang lakas ang sumalakay sa kalangitan. Sa isang lugar sa malapit, isang malakas na cultivator ang nagsasanay sa paglilinang sa isang kuweba. Gayunpaman, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at umalis sa kuweba sa tamang oras upang makita ang isang nakakatakot na kadiliman na pumupuno sa buong hanay ng bundok. Iyon ang lakas ng mundo. Isa siyang katamtamang antas na emperador, kaya naunawaan niya ang lakas na iyon. Matapos masira ang Huang Chi layer, ang mga pananaw ng mga cultivator ay mas matindi. Maaari silang lumikha ng maliliit na mundo, at kung mas malakas sila sa mga tuntunin ng paglilinang, mas matatag ang kanilang maliliit na mundo. Siyempre, hindi ibig sabihin na mas malaki ang isang maliit na mundo, mas mabuti ito. Kung ang mga kakayahan ng isang cultivator ay hindi sapat na mataas, ang kanyang maliit na mundo ay madaling masira, nagagawing walang kabuluhan ang lahat ng kanilang mga pagsisikap. Pumunta ka, kumikislap ang silhouette ng isang malakas na cultivator. Sa gitnang bahagi ng bulubundukin, lumitaw ang isang nakakatakot na madilim na puyo ng tubig, ang madilim na chi nito ay kasing bilis ng malakas na cultivator. Lumipas ang ilang oras, at naabutan ng madilim na anino at pinalibutan ng malakas na cultivator.
Ang ekspresyon ng mukha ng malakas na cultivator ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw. Hindi. Nawala ang malakas na cultivator sa loob ng dilim na iyon. Lalong tumitindi ang puyo ng tubig habang kumikislap ang mga ilaw sa loob nito. Ito ay hindi lamang isang madilim na puyo ng tubig, napuno din ito ng ibang bagay. Walang natira sa tiwangwang na bulubundukin, lahat sila ay hinigop ng kadiliman o nakatakas. Sa bagzo ng nakakatakot na hangin, may lumitaw, isang tao. May altar sa itaas niya, at sa ibabaw ng altar, may ulap na may dalang kabaong. May mga komplikadong marka sa kabaong. Sa harap ng altar, lumitaw ang isang grupo ng matatanda na nakasuot ng mga anti-gang damit. Payat sila at kakaiba ang itsura. Huminahon ang kapaligiran, tanging mapanirang enerhiya na lamang ang natitira, at gayunpaman, walang nagsasalita. World Clan. Ang World Clan ay isang misteryosong grupo ng mga sinaunang clan. Naunawaan nila ang lakas ng mundo, na isang misteryoso at mystical na lakas na hindi magagamit ng mga ordinaryong tao. Sa di kalayuan, may bumungad na bangka at isang binata. Hindi nila alam na may sinaunang grupo doon at nagkakaroon sila ng seremonya. Ginagamit nila ang sinaunang kabaong sa daigdig upang maihatid ang kanilang kaalaman sa mga bagong hari. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng grupo sa bangka ang madilim na puyo ng tubig sa di kalayuan. Kumunat ang noo nila at sinabing, "Ano iyon?" Gayunpaman, ang bangka ay mabilis, kaya pagkatapos ng maikling panahon, ang propesor sa gininto ang lilang damit, na isang mataas na antas na emperador, ay malapit ng maramdaman ang lakas ng mundo. Lakas ng mundo. Pinalipad ng propesor ang bangka sa direksyon na iyon, gusto niyang makita kung ano ang nangyayari doon. Art. Galit na sigaw ng binata sa likod. Malakas ang boses niya para sumabog ang ilundok. Ang dalawang matanda sa harap ng altar ay nagtaas ng ulo at tumingin sa malayo. Hindi na makakabalik ngayon ang bangka at ang binata. Bastos. Ang propesor na nakasuot ng gininto ang purple na damit at ang binata ay hindi kalayuan sa mga taong iyon at sumigaw ang binata upang makita sila ng lahat. Huminto ang bangka, tumingin ang propesor sa dalawang matanda sa harap ng altar at sa paligid. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso, iyon ay isang sinaunang angkan, at nagkakaroon sila ng isang mahalagang seremonya na ayaw nilang maabala. Malamig na ngumiti ang binata, ngunit agad na nagmukhang petrified nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Nagsimula na rin siyang manginig, sinaunang angkan, lakas ng mundo, misteryosong sinaunang angkan ba iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1664, paghula ng mga bagay tungkol kay Mengqing. Ang dalawang matanda ay tumingin sa grupo sa kalangitan sa isang kalmadong paraan. Imposibleng malaman kung ano ang iniisip nila. Ang propesor sa gininto ang lilang damit ay mukhang humihingi ng tawad, alam niya na ang seremonya ng sinaunang angkan ay napakahalaga. Kung sinaktan niya sila, baka patayin nila sila. Kahit na ang mga matataas na emperador ay natatakot sa mga taong iyon. Dumating kami sa kapayapaan, at umaasa kami na hindi ka namin ginulo. Aalis na kami, sabi ng professor. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay mukhang walang malasakit habang sinabi niya, kayong lahat ay manatili dito, huwag lumipat. Malakas ang kabog ng puso ng propesor, ngunit tumanggo siya. Sinabihan sila ng mga miyembro ng World Clan na huwag lumipat upang maiwasan ang kanilang pagkagambale sa seremonya. Iba pang mga bagay ang maaaring hintayin pagkatapos ng seremonya. Anong lakas yan? Isip ni Lin Feng, tinitingnan ang puyo ng tubig na nagiging mas nakakatakot. Parang demonyong ulap. Hindi gaanong naranasan ni Lin Feng sa dakilang mundo, kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga angkan ng mundo, gayunpaman, nang makita niya ang kanilang mga mukha, pareho siyang humanga at natatakot. Ito ba ay isang maliit na mundo? Isip ni Lin Feng. Ang binata ay nakatingin kay Lin Feng sa malamig na paraan. Hindi komportable si Lin Feng, ngunit alam din niyang ligtas siya hanggang sa matapos ang kanilang seremonya. Ang hangin ay nagiging mas nakakatakot habang ang isang nakakatakot na madilim na puyo ng tubig ay lumitaw sa paligid ng kabaong. Nakakatakot na lakas ng mundo. Isip ng propesor, nakatingin sa bagyo. Tila tatapusin na nila ang ritual. Sa sandaling iyon, isang malakas na cultivator ang nagtaas ng ulo at masigasig na tumingin sa malakas na hangin. Ngunit pagkatapos ay nahulog ang lahat. Paano tayo mabibigo? Yung mga matatandang mukhang desperado habang nawala ang puyo ng tubig. Nabigo kami. Lahat ng matatanda ay mukhang malungkot at desperado. Hindi tayo maaaring nabigo ng walang dahilan, tiyak na mayroong kontralakas na nagpabagsak sa atin. Sabi ng isa sa kanila na nakakunot ang noo. Naistorbo tayo ng mga taong iyon. Sabi ng isang matandang lalaki, walang pakialam. Boom. Lumabas sa kabaong ang binata na nakasuot ng itim na damit. Kalimutan mo na iyon. Sabi ng binata. Isang seremonya lang, hindi na kailangang seryosohin pa. Tumanggo ang karamihan. Langye, gusto naming gamitin ang altar para itatag ang tulay ng mundo sa katawan mo para madala ka nito sa vault ng langit. Nais naming maging emperador ka ng mundo, ngunit nabigo kami. Magkagayunman, magagawa mong maging isang hari sa mundo. Sabi ng isang matandang lalaki sa mataimtim at magalang na paraan. Gusto niyang direktang makapasok si Langye sa Huangqi layer, hindi tulad ng mga ordinaryong tao na kailangan gumamit ng cosmic energy. Siyempre, tumanggo si Langye, tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Siya ay magiging isang hari, at pagkatapos ay papataasan niya ang kanyang angkan.
Tumingon silang yes sa mga tao at walang pakialam na sinabi. Kung ang seremonya ay nagambala nila, iyon ang buhay, ngunit nangangahulugan din ito na ang isa sa kanila ay napakalakas. Hindi lang sino man ang makakasira sa seremonya ng mundo. Talaga, sabi ng isang matandang lalaki na umaangat sa ere. Kung mayroon kang anumang mga problema, lutasin ang mga ito ngayon. Salamat sa iyo, Master. Sabi ng binata mula sa Everlasting Palace, tumanggo at pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang. Ibigay mo siya at aalis na tayo. Sa tingin mo ba ay aabandonahin namin ang aming panauhing pandangal dahil gusto mo siya? Tanong ng professor. Dahil gusto mo akong atakihin, gagawin ko. Sabi ng binata. Pagkatapos, tumalon siya pasulong at lumitaw ang isang liwanag. Nawala siya at muling lumitaw sa itaas ng bangka, isang dambuhalang kamay ang nabuo sa ibaba niya. Space laceration. Sigaw ng propesor na nakasuot ng kulay ginto-lilang damit. Lalong bumilis ang galaw ng kanyang dambuhalang matalas na kamay pagkatapos niyang marinig ang propesor. Slash. Ang dambuhalang imperial na sandata ay pinutol ang kamay sa dalawa, gayunpaman, ang kaaway ay pinilit na pasulong, na ngayon ay napapaligiran ng mga nakasisilaw na ilaw. Isang deployment spell na may halong walang laman na cosmic strength. Linfang. Mengqing, kung mahuli nila ako, manatili kay Yuzin, at huwag kang mag-alala sa akin. Ayokong makipagsapalaran ka sa walang kwentang bagay. Sabi ni Linfang gamit ang telepathy. Hindi niya gustong sabihin ang mga bagay na iyon bago si Qiu Yuzin dahil ang iba niyang personalidad ay maaaring magising kung makarinig siya ng malungkot o masamang bagay. Kinakabahang tumingin si Mengqing kay Linfang. Kung mahuli ka nila, sasama ako sa iyo. Hindi, gusto nila ang everlasting deployment spells, at may pagkakataon pa akong makaalis doon ng buhay. Ang pinakamahalaga para sa akin ay mabuhay ka, sabi ni Linfang. Sumagot si Mengqing. Sige, ngunit hindi ka maaaring mamatay. Habang sila ay nag-uusap, isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanilang paligid at naging isang hola. Ang mga cosmic energies na iyon ay mas malakas kaysa sa isang mababang antas na emperador. Wala nang pagkakataon para makatakas siya ngayon. Gayunpaman, isang kamay ang pilit na nabasag sa hola. Si Linfang at Mengqing ay namangha. Isang matandang lalaki ang nakatingin kay Mengqing nang sabihin niya. Kung tatanggapin mong ikasal sa bago nating prinsipe, tutulungan kitang patayin siya. Nagsimulang manginig si Mengqing habang mukhang naiintriga si Fang. Si Mengqing ay nakasuot ng maskara at naka-plated na sombrerong kawayan, ngunit gusto niyang pakasalan niya silang Ye, na nangangahulugang alam nila kung ano ang katayuan sa lipunan ni Mengqing. Nakakatakot na angkan. Nakarating si Linfang sa konklusyong iyon. Imposible. Tumanggi si Mengqing. Sumimangot silang Ye, ngunit ang isa sa mga matatanda ay nagsabi. Lang Ye, siya ay ina po ng isang napakalakas na angkan. Alin? Tanong nilang Ye, ang Snow Clan. Sagot ng matanda. Sumimangot silang Ye, bata pa siyang hari, kaya alam niya ang tungkol sa Snow Clan. Siya ay may isang haring katawan at alam kung gaano kapaki-pakinabang ang Snow Clan para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1665, Panauhing Pandangal. Ayon sa mga alamat, ang kanilang mga lalaki at babae ay lubhang kaakit-akit at nagtataglay ng celestial chi. Iniisip ko kung totoo iyon. Sabi nilang Ye, nakatingin sa matanda maaaring dahil sa kanya ay nabigo ang seremonya. Dapat ay, kung hindi siya mula sa Snow Clan, hindi niya maabala ang ating world ceremony. Sabi ng matanda. Ngunit narinig ko na ang pag-abala sa mga seremonya gamit ang kontra-enerhiya ay isang bagay na magagawa lamang ng mga taong may partikular na uri ng katawan. Nakikita kung paano may celestial body ang Snow Clan, nagtataglay din ba sila ng counter-energy? Tanong ng isa pang matandang lalaki, naglalakad patungo kay Mengqing. Hindi ko maintindihan. Walang pakialam na sabi ng matanda. Mayroon ka bang celestial body ng Snow Clan? Kumislap ang mga mata ni Mengqing, Snow Clan. Celestial body. Hindi niya maintindihan, ang lahat ng naalala niya mula noong siya ay ipinanganak ay lumaki sa maliit na mundo at pagkatapos ay nakilala si Linfang at naging isang tao. Hindi siya makakapayag. Sabi ni Linfang nang hindi hinihintay na sumagot si Mengqing. Sigurado ka ba? Walang pakialam na sabi ng matanda. Kung ayaw niya dahil sa'yo, papatayin kita. Hindi ka namin kailangan. Patayin mo kaming dalawa. Malamig na sabi ni Mengqing. Ang matandang lalaki ay kalmado na tumingin kay Linfang. Isang miyembro ng Snow Clan ang mamamatay para sa iyo, napakaswerte mo. Saang angkan ka galing? Ako ay isang ordinaryong tao. Hindi ako kabilang sa anumang makapangyarihang grupo at wala akong clan. Sabi ni Linfang sa mahinahong paraan. Ordinaryo lang talaga ang dugo mo. Napakaswerte mo na nakasama mo ang isang babae mula sa Snow Clan. Lang Ye, ano sa tingin mo? Tanong ng matanda sa binata. Kalimutan mo na yon, hindi ako mahilig magnakaw ng babae sa ibang lalaki. Sabi ni Lang Ye, tumango ang matanda, saka tumingin sa mga nag-aaway. Ang binata at ang propesor na nakasuot ng gintong purple na damit. Ang mga sandatang imperial ay mga kayamanan, ngunit dapat mong malaman kung paano gamitin ang mga ito. Kung gagamitin mo lang sila para harangan ang mga pag-atake, wala silang silbi. Gayunpaman, kung gagamitin mo ang mga ito upang madagdagan ng mga bagay na hindi mo magagawa sa iyong sarili, maaari silang maging kapaki-pakinabang. Paliwanag ng matanda sa mahinahong paraan. Tumigil ka na, bakit mo siya gustong hulihin? Tanong ng matanda sa binata.
Natanggap niya ang mga turo ng walang hanggang emperador, kaya kailangan ko siyang ibalik. Sabi ng matanda, problema mo kung matatanggap ng ibang tao ang mga turo mula sa iyong mga ninuno. Umalis ngayon. Sabi ng matanda, mukhang masama ang loob ng binata. Malayo na ang kanyang nilakbay at ngayon ay hiniling nila sa kanya na umalis nang wala si Linfang. Paano niya maipapaliwanag ang pagbabalik ng walang anuman? Kung hindi ka umalis, mas gugustuhin mo bang mamatay dito? Tanong ng matanda. Aalis na ako. Agad namang umalis ang binata. Hindi niya kayang saktan ang world clan. Phew. Huminga ng malalim ang propesor at sinabi sa matanda. Maraming salamat, guro. Huwag mo akong pasalamatan. Ikaw at ang iyong mga tao ay dapat ding umalis. Inis na sabi ng matanda. Hindi maintindihan ni Linfang. Bakit kakaiba ang mga taong iyon? Tinakat nila siya kanina, at pagkatapos ay pinalayas nila ang binata sa palasyo ng walang hanggan. Kayong dalawa, manatili muna kayo rito, kayo ang aming mga panauhing pandangal. Sabi ng matanda kina Linfang at Mengqing. Si Mengqing at Linfang ay mukhang labis na nagulat. Ano ang nangyari? Lalong nagulat ang propesor na nakasuot ng kulay gintong purple na damit. Ang mga tao ni Snow Clan. Hindi niya akalain na ang isang miyembro ng Snow Clan ay kasama ni Linfang at nakabalat kayo bilang isang lalaki. Alam niyang napakaganda ng mga babae mula sa Snow Clan. Napakatalino ni Linfang, nakapatay pa siya ng isang emperador sa lakas lang ng layer ng Zunchi. Ang ilang mga hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mga babae ay kasama niya at tila, sila ay mag-asawa. Ang kinabukasan ni Linfang ay magiging napakatalino hanggat hindi siya namamatay ng maaga. Isip ng professor. Normal lang na inimbitahan ng World Clan sina Linfang at Mengqing, gusto nilang maging mas malapit sa Snow Clan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa kanila. Matagal nang umiral ang World Clan, kaya ipinagmamalaki din nila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila iginalang ang Goldfire Tower. Ang batang babae mula sa Snow Clan ay halos kasing edad ni Linfang at halos kaedad din nila nilang Ye, para maging matalik silang magkaibigan. Tumingin si Mengqing kay Linfang, at tumingin si Linfang sa matanda. Kung tumanggi siya, maaari silang magalit. Bukod dito, interesado rin si Linfang sa kanilang. Salamat sa pag-imbita sa amin, ngunit master, asawa ko rin siya, kaya dapat siyang pumunta. Sabi ni Linfang, itinuro si Qiuyuzin. Nagulat ang matandang lalaki mula sa World Clan, ngunit ngumiti. Sige, syempre. Linfang, pupunta tayo sa vast celestial ancient city, kaya kung darating ka mamaya, mahahanap mo pa rin ako. Sabi ng professor, tapos umalis na sila dala ang bangka nila. Linfang, nakangiting sabi ng matanda. Terena, bihira tayong makatanggap ng mga tagalabas. Lumipad sa langit si Linfang at ang iba pa bago tuluyang bumagsak sa lupa. May mga maitim na ulap na umaalingaw sa itaas, na sumasakop sa buong bulubundukin sa dilim. Sinadya iyon ng World Clan dahil gusto nilang maitago ang kanilang teritoryo, para ito ay magmukhang isang tiwangwang na bulubundukin. Linfang, ano sa tingin mo ang tungkol sa aming angkan, ang World Clan? Tanong ng matanda. Nakarating na sila sa isang kastilyo. Nakakatakot. Sabi ni Linfang. Ang mga Zone Cultivator ay ang pinakamahinang cultivator sa lugar na iyon at mayroong mga emperador sa lahat ng dako. Nakapunta ka na ba sa Snow Clan? Nakangiting tanong ng matanda. Umiling si Linfang, wala siyang alam tungkol sa Snow Clan. Dapat mayroon kang ilang impormasyon tungkol sa Snow Clan, tama ba? Tanong ng matanda kay Mengqing. Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Tanong ni Mengqing sa matanda. Nagulat siya at napangiti. What interesting young people. Siyempre gusto kong marinig ang totoo. Hindi pa ako nakapunta sa Snow Clan. Sabi ni Mengqing. Nagulat ang matanda. Na-expel ba siya? Imposible, nagkaroon siya ng counter strength na maaaring makagambales sa kanilang world ceremony. Ngunit mayroon ka bang Celestial King body ng Snow Clan? Tanong ng matanda. Kung si Zhu Linglong ang tinutukoy mo, ako. Sabi ni Mengqing. Nagulat muli ang matanda, tulad ng inaasahan, nasa kanya ang katawan ni Zhu Linglong. Ngunit bakit hindi pa siya nakapunta sa Snow Clan? Hindi makapaniwala ang matanda. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng solusyon. Bumalik na silang Ye, at hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer. Akala ng maraming tao, na-intriga. Sa lahat ng mga taong iyon, may isang binata na nakatitig kay Linfang at sa iba pa. Master, sino po sila? Bakit sila pinapayagan dito? Tanong ng binata na mukhang hindi masaya.